Ang balita ngayon ay baka daw si Stephen Holt ay lumipat sa Magnolia Hotshots. Kung ito ay matutuloy sa pamamagitan ng isang 3-team trade, ito na nga kaya ang senyales na itong si Tim Cone ay mapupunta sa Magnolia talaga. Kasi alam naman natin na si Coach Tim Cone, isa sa mga favorite players niya si Stephen Holt. Matagal na niya sinabi na ina-admire niya yung laro nito at marami itong ginagawa sa Hinebra bilang offensive player, defensive player at yan ang dahilan kung bakit marami nga ang naniniwala na baka ito raw si Stephen Holt kapag tuluyan ng lumipas sa Magnolia, yan na ang senyales na itong team ng Magnolia, yan ang magiging hahawak na dyan si Coach Tim Cone. Kung hindi man ito mangyari kaagad-agad, yung paglipat ni Stephen Holt sa Magnolia, mukhang iyan na talaga yung magiging malakas at magandang sabihin nating mangyayari dito sa Magnolia. Dahil yung laro ni Stephen Holt talaga, yan yung pang championship. Nakita naman natin kung paano ito maglaro para dito sa Barangay Hinebra at nababagay talaga yan para dito sa kanilang roster. Pwedeng-pwede na itong si Stephen Holt yan maging small forward ng Magnolia or di kaya naman pwede rin na ito ay maging kanilang point guard. So ito naman talaga yung ginagawa ng Magnolia ngayon na nagdadagdag sila ng mga bagong players dito sa kanilang roster. At marami nga naniniwala na baka itong gagawin ng Magnolia na pagpalasa ng kanilang lineup. Ito na talaga yung sign na yung focus ng SMC nasa kanila. Kung itong si Stephen Holt ay mapunta sa Magnolia Hotshots, sa tingin ko baka ang mapunta naman dito sa Barangay Hinebra, baka itong si Javi Gomez de Leaño or malay natin baka itong si Paul Lee. Magdedepende kasi yan syempre kung sino yung mapagkasusunduan ng mga tatlong teams dahil sigurado napapasok ang terra firma dito sa trade na yan dahil sister teams ang Magnolia at ang Barangay Hinebra. Ang San Miguel Firmentao ngayon ay nag-iisip ba kung papalitan yung kanilang import. Hindi pa nag-umpisa yung conference pero meron na raw pinag-iisipan ng SMB na baka palitan yung import nila. Meron kasing mga lumabas na balita na ito raw si Marcus Lee ay baka temporary import lang ng San Miguel Beer at iniintay lang nila yung April 9 kung saan matatapos yung Korean Basketball League para makapaglaro na itong si Benny Boatwright. Isa yun doon sa mga spekulasyon na lumalabas dahil baka daw itong SMB nakita na yung laro ni Marcus Lee at parang hindi pa sila kumbinsido na ito yung nababagay sa kanila. Kung sa bagay hindi naman ito bago na. Kung inyong maaalala nung nakaraang mga conferences ng SMB, kahit hindi pa nag-umpisa yung conference, kapag hindi nila nagustuhan yung laro ng import sa practice, ay pinapalitan nila agad. So hindi na ako magtataka kung ganyan talaga ang gawin nila dito kay Marcus Lee. Napalitan to kaagad-agad. At kumuha sila ng bagong import. Sabi nga nung iba, iniintay lamang daw itong San Miguel na itong si Benny Boatwright ay maging available bago sila gumawa ng pagbabago dito sa kanilang roster. At sa ngayon kasi ito namang San Miguel, alam ng SMB na kaya sila nag-champion noong nakaraang Commissioner's Cup dahil dito kay Benny Boatwright. So parang ang nakababagay daw sa San Miguel talagang import ay yung merong perimeter scoring. Itong si Marcus Lee kasi ang laro niyan ay mostly sa inside. So baka hindi talaga siya pupwede sa San Miguel. Yun nga lang, ang advantage naman itong si Marcus Lee magaling sa depensa at mahaba yung wingspan niya. At baka yan naman ang kakailangan niya ng SNB kapag nakaharap nila itong TNT at yung import na si Bol Bol. Kaya medyo napag-iisip talaga ngayon ang San Miguel kung sino ba talaga yung nababagay na import para sa kanila. Dahil magdedepende kasi yan doon sa magiging situation at yung long term na plano ng San Miguel para sa Commissioner's Cup na historically talaga medyo nahihirapan sila sa conference na ito.